Ang kwento ay nagsisimula sa isang opisina ng trabaho. Ang ating bida ay nagtatrabaho sa advertising department ng Grand Glory Company. Agad nating makikita na siya ay isang taong nagtatrabaho ng higit sa kanyang kaya. Lumapit ang kanyang boss at nagsimulang magsabi na ang kumpanya ay dumadaan sa mahirap na panahon kaya maraming tao ang natatanggal sa trabaho. Kaya't sinabi sa kanya na dapat siyang magtrabaho pa ng higit pa na parang tinatakot siya. Binigyan siya ng isang listahan ng mga potensyal na kliyente na kailangan niyang tawagan isa-isa at kailangan niyang ipakita ang mga resulta kinabukasan. Kitang-kita na ang kanyang boss ay isang malaking ipal. Patuloy na nagtrabaho ang ating bida kahit na pagod na siya hanggang sa may nangyaring kakaiba. Nagsimulang mag-blur at maging pixelated ang lahat. Isang misteryosong figure ang lumitaw sa monitor ng bida. Sa una, naguguluhan siya kung totoo ba ang kanyang nakikita o hindi. Napansin ng isa sa kanyang mga kasamahan na may mali at tinawag siya. Doon natin nalaman na ang kanyang pangalan ay Howard. Sa una, hindi siya tumugon pero bumalik din sa normal at sinabing ayos lang siya, medyo nag-blur lang ang kanyang paningin saglit. Sinabihan siya ng kanyang kasamahan na magpahinga muna at mag-relax, at pinaalala sa kanya na ngayong araw ay dadalhin ng kanilang boss ang lahat sa isang company dinner. Sa atin, mukhang maganda ito pero para sa bida, isa itong problema dahil sa huli, lahat ay kailangang maghati sa bayarin at dahil hindi siya kumikita ng malaki, para sa kanya, hindi sulit ang pagpunta. Napansin ng kanyang kasamahan na ayaw ni Howard na pumunta dahil siguro sa pera, kaya inalok siyang pautangin ng $20 para makasama. Sabi niya na wala silang magagawa kundi pumunta dahil i-aanunsyo ang bagong direktor sa gabing iyon. Ang pangalan ng bagong direktor ay si Sabrina Luo. Dumating siya sa opisina na may estilo, na nagpaikot sa ulo ng mga kalalakihan sa simpleng tingin pa lang. Alam ng ating bida na hindi niya kayang abutin si Sabrina. Ilang oras ang lumipas, lahat ay masaya sa dinner. Lahat ay nagiinuman at nagngingitian nang biglang nagsimula muli ang nararamdaman ng bida sa opisina, pero mas malala. Nagsimulang kumislap ang kanyang iris at narinig niya ang malakas na tunog. Bigla na lang konektado ang kanyang nerve system sa isang klase ng virtual reality na siya lang ang nakakakita. Ang parehong kakaibang imahe ay naipo-project sa ibabaw niya habang ang mga tao sa paligid niya ay hindi ito nakikita. Isang robotic na boses ang nagsimulang magsalita. Siyempre, hindi nila ito nakikita. Ang Limited Universal Star ay nagsisikap na magdala ng pinakamagandang karanasan sa kanyang mga kliyente, tinutulungan silang makamit ang mga makakalimutang pag-unlad gamit ang virtual reality. Agad na nag-alala ang bida, iniisip kung ano ang kinalaman nito sa kanya dahil hindi naman siya bumili ng kahit anong may kinalaman sa virtual reality. Wala nga siyang pera para doon. Parang nabasa ng robot ang kanyang isip, sumagot ito na base sa malalaking databases at kalkulasyon, siya ang perpektong kandidato para sa Dream Test. Siya ang magiging test candidate para sa Dreamland kung saan maaari siyang magkaroon ng maraming life experiences. Isipin na lang ito bilang isang mas malaking bersyon ng VR game, sa madaling salita, ibang mundo. Nakakatawa dahil nang sabihin iyon ng robot, ipinakita nito ang imahe ng sundalo mula sa Counter-Strike at guro ni Boruto na si Shino. Si Howard, bilang isang mabuting protagonist, ay sinabi sa robot na tigilan iyon dahil kailangan niyang magtrabaho bukas at wala siyang oras para sa mga bagay na iyon. Pagkatapos, sinabi ng robot na ang sistemang ito ay maaaring kumuha ng kopya ng kahit sinong tao sa tunay na buhay papunta sa Dreamland, at siya ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Tinanong siya ng robot ng malaking tanong kung nais ba niyang mamuhay bilang ibang tao. Ngunit bago pa man makasagot ang ating bida, pumasok sa silid ang bagong direktor kasama ang kanilang boss. Ganda ng direktor. Formal siyang ipinakilala ng boss sa lahat ng naroon, isa-isa. Ipinakilala niya ito sa isang lalaki na kilala ng lahat dahil sa palaging pagpuri sa boss sa lahat ng oras at sa lahat ng ginagawa niya. Ang taong ito, na lasing, ay nakatitig sa dibdib ng mga kababaihan. Patuloy na ipinakikilala ng boss ang bawat manggagawa sa kanya, ngunit hindi pinansin ang ating bida. Napansin ng babae ang pangyayari at tinanong tungkol sa kanya. Nagsimulang manginig ang bida habang sinusubukang makipag-usap sa kanya, ngunit bago pa man masabi ang kanyang pangalan, pinutol siya ng boss at sinabing wala siyang halaga. Ang kanyang mga kakayahan ay karaniwan lamang at wala siyang kakayahang makipagkomunikasyon. Halos pinabagsak ang lalaki. Ngunit alam natin na pawang kasinungalingan lamang ang mga ito, at sa kung anong dahilan, hindi lang talaga gusto ng boss ang bida. Dahil, hindi tulad ng ibang manggagawa, hindi siya nagpuri sa boss. Dahil dito, sinubukan ng boss na guluhin ang bida sa lahat ng paraan na kaya niya. Walang pakialam ang babae at binati ang lahat. Nagtuloy ang kwento, at umuwi na ang lahat.
Tapos na ang hapunan at bukas kailangan na namang magtrabaho ang lahat. Medyo stressed out si Howard, ang ating bida, dahil inisip niyang kung magtatrabaho siya ng husto, makikilala siya sa kalaunan. Ngunit hindi iyon nangyari. Sinubukan siyang pasayahin ng kanyang kapareha, sinasabing kung nais niyang umunlad, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magbigay ng palasak na papuri sa boss. Pagkatapos nito, nagkaroon ng flashback sa kanyang mga taon sa paaralan, kung saan isa siya sa mga leader ng kilusang estudyante laban sa sistema. Kabaligtaran ng kung sino siya ngayon. Pagkatapos nito, makikita natin ang boss na sinusubukang manligaw sa babae na hindi interesado sa mga sinasabi ng boss. Sinabi niya sa boss na alam niya ang kanyang ginagawa habang ang ating bida. Narinig ng bida ang usapan. Napansin ng boss na nakikinig ang bida at nagsimulang magsalita ng hindi direkta sa kanya, sinasabing kung hindi pa natutukoy ng isang tao ang gusto niyang gawin, dapat siyang tanggalin. May nangyari. Ang mga salitang iyon ay tila naging katapusan ng pasensya ni Howard. Galit na siya dahil lahat ng kanyang pagsisikap at dedikasyon ay walang kabuluhan. Kahit nasa labas o loob siya ng trabaho, dinaranas niya ang diskriminasyon. Sapat na iyon para sa kanya. Determinado siyang mag-resign bukas, ngunit hanggang sa oras na iyon, kailangan niyang pakalmayan ang kanyang galit. Oras na para sa robot na kumuha ng kopya ng babae, ibig sabihin ang direktor, at ang kanyang boss, papunta sa Dreamland. Mali ang mga tagubilin. Ang sistema ay maaari lamang mag-scan ng isang tao sa isang pagkakataon. Batay sa kahilingan, natukoy ng sistema na ang target na i-scan ay si Sabrina Luo. Nagtaka si Howard. Pag-scan na tapos, nilikha ang karakter. Nagpatuloy ang kwento, at bumalik ang bida sa kanyang apartment, kung saan tinanong niya ang robot kung bakit hindi sinabi sa kanya na ang sistema ay maaari lamang mag-scan ng isang tao sa isang pagkakataon, dahil hindi siya handa para doon. Nakita ng sistema ang malaking pagtaas ng dopamine sa kanyang utak. Sa conclusion, nag-e-enjoy ka. Nahiya si Howard sa pagkakatapat ng katotohanan sa kanyang mukha, sinasabing sa totoo lang, magiging cool na. Magkaroon ng NPC ng isang magandang babae na maging kanyang alipin sa laro. Ibig sabihin, hindi siya mali. Sinabi ng robot na ang Dreamland system ay maa-activate sa hating gabi, at hanggang doon, dapat siyang maghanap ng ligtas na lugar para matulog. Sinabi ng bida na ayos lang iyon, ngunit masyado siyang naiinip upang makatulog. Sinabi ng robot na hindi iyon magiging problema dahil inasahan na nila ang sitwasyong iyon, at ang sistema ay makikialam sa activation ng kanyang ascending reticular activating system, sa madaling salita, ang bahagi ng kanyang utak na responsable sa pagtulog, kaya siya'y makakatulog. At nagsimula ang proseso. Habang lalong kinakabahan si Howard, nararamdaman niyang umiikot ang lahat at bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hanggang sa biglang. Nakatulog siya ng mahimbing, at agad na nagising, sa paraang lahat ng tao ay nagnanais na magising balang araw. May isang kalahating nakasuot na 2D na karakter sa kanyang ibabaw, na nagsasabing, "Sa wakas nagkita rin tayo." Mabilis na ipinakilala ng babae ang sarili bilang AI administrator ng Dreamland. Medyo naguguluhan ang bida. Ipinaliwanag niya tungkol sa mga tindahan at credit system, kung saan maaari siyang bumili ng mga bagay na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap, tulad ng military knife na nagkakahalaga ng 2 credits, 100 ton truck na nagkakahalaga ng 40 credits, temperature controlling shirt at package ng compressed food, at isang baterya na may walang hanggang enerhiya na nagkakahalaga ng 200 points of credit. Sa simula, hindi natin napapansin ang halaga ng mga bagay na ito, di ba? Ngunit maaari kong sabihin na ang bawat isa sa mga bagay na ito ay napakahalaga para sa lugar kung saan siya pupunta. Ipinaliwanag din niya na para sa bawat hamon na kanyang matutugunan, makakakuha siya ng mga credit points at iba pa. Parehong lumang bagay na nakikita na natin sa ibang mundo. Nagpasalamat ang bida para sa paliwanag, at tinanong tungkol sa mga NPC, kung may sinuman na malakas na maaaring gamitin. Sinabi ng AI na para sa 10,000 points, siya ay magiging nasa serbisyo niya na sa tingin ng bida, ay isang pagnanakaw. Pagkatapos binalaan siya na ang Dreamland ay maa-activate, at kung wala siyang ibang tanong, magsisimula na ang seryosong bahagi. Lumabas ang isang portal na direktang patungo sa apocalyptic world, at nang lumapit ang ating bida upang pumunta sa ibang mundo. Nagising siya. Tumingin siya sa paligid, sinusubukang malaman kung totoo ba ang kanyang naranasan o hindi, at napagtanto niyang nasa bahay siya at walang nagbago. Hindi siya isang eksperto sa teknolohiya, ngunit alam niya na imposibleng lumikha ng isang bagong mundo mula sa wala, kaya nagdesisyon siyang maligo at maghanda para sa trabaho. Pagdating sa kanyang banyo, napansin niyang walang kuryente, na nakakapagtaka.
Bumaba siya ng hagdan ng kanyang apartment tulad ng dati, hindi napapansin ang anumang kakaiba, hanggang sa lumabas siya ng pinto at napagtanto na nag-iisa siya, literal na nag-iisa. Walang sino man sa paligid, kahit saan. Narinig niya ang isang kakaibang ugong at nang tumaas ang kanyang tingin, nakita niya ang isang malaking eroplano na bumabagsak sa itaas niya, at maniwala ka man o hindi, sumabog ito sa harapan niya. At maaaring nagtataka ka, kaya namatay siya. Ganun lang natapos ang kwento. At syempre hindi. Sa katunayan, salamat sa Kishimoto no Jutsu, nagawa niyang magtago sa likod ng isang kotse sa tamang oras. Nagsimula na ang Dreamland Simulator Apocalypse Survival. Ano ang gagawin mo para mabuhay ngayon na ang lahat ng tao sa mundo ay nawala? Ang antas ng kahirapan ay 0. Mayroon kang 180 araw para mabuhay. Hintayin, sinabi mo ba na 180 araw? Ngunit bago siya makapagsalita pa, narinig ni Howard ang tunog ng likido na tumutulo mula sa kotse sa tabi niya. Nang lumapit siya upang tingnan kung ano iyon, isang lawak ng gasolina ang nabuo malapit sa kanya. Muling gamit ang kanyang Kishimoto no Jutsu, nagawa niyang makatakas ng buhay mula sa isang pagsabog habang sumisigaw. Seryoso ka ba? Nagpatuloy ang kwento, at ang ating bida ay nakabawi na mula sa unang pagkabigla ng pagdating sa bagong mundo. Sinimulan niyang isipin ang kanyang sitwasyon ng mas lohikal. Isinusulat niya ang kanyang mga pangangailangan sa kanyang libro, upang mas maunawaan niya kung ano ang magiging prioridad niya doon. 180 araw ay maaaring mukhang mahaba. Ngunit kung makakakuha ako ng maraming supply, maaaring mabuhay ako. Maaari kong gamitin ang 180 araw na iyon upang isipin kung ano ang magiging buhay ko pagkatapos kong magbitiw. Marahil maaari pa akong magsaya. At iyon nga ang ginawa niya. Ang ating bida ay pumunta sa ilang tindahan ng damit upang maghanap ng pinakamahusay na kasuotan para sa apokalipsis. Humiram ng ilang alahas, uminom ng pinakamahal na inumin. Dahil sa pagtatapos ng araw, siya lang ang tao sa mundo, tama. Pagkatapos niyang maalala iyon, naalala rin niya na gumawa ng kopya ang robot ng magandang babae, ibig kong sabihin ng direktor ng kanyang kumpanya. Sinimulan niyang makipag-usap sa radyo ng isang police car. Sinusubukang makipag-ugnayan sa GM ng server, tinatanong tungkol sa kopya ng babae. Nakakarinig siya ng tunog mula sa likuran, at biglang umikot. At nakita niyang isang aso lamang iyon, na para sa kanya ay may katuturan. Dahil lahat ng tao ay naglaho, ang mga hayop ay malayang tumatakbo. Nagsimula siyang isipin na niloko siya ng AI upang laruin ang larong ito. At walang babae. Narinig niya ang isa pang hayop, ngunit sa pagkakataong ito ay isang tigre. Halos mapaihi ang bida nang tumalon ang tigre sa kanya. Ngunit sa halip na mapunit at kainin ng buhay, siya ay dinilaan ng mabait ng tigre. Maaaring nagtataka kayo muli. O tingnan nyo, isa pang Kishimoto no Jutsu. Ngunit sa pagkakataong ito ay mayroong mabuting dahilan para doon. Kilala ng bida ang tigre, ito ay talagang palakaibigan sa mga tao. Sa katunayan, maraming turista ang kumuha ng litrato kasama ito. Kaya, sige, papayagan natin ito sa pagkakataong ito. 7 araw ang lumipas, mula nang nagsimulang mamuhay mag-isa ang ating bayani sa isang post-apocalyptic na mundo. At ang hamon ay nagiging mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Ang tubig sa mga gripo ay naubos. At ang tanging paraan upang makakuha ng higit pa ay mula sa mga bote sa merkado. Walang kuryente upang mapanatili ang refrigerator. Ang karne at gulay ay nagsimulang mabulok, at ngayon may mga uod sa lahat ng dako. Namumuhay ang ating bida sa pagkain ng cookies nitong mga huling araw. Ngunit hindi niya alam kung gaano katagal ang kanyang katawan ay makakaya ang kakulangan ng mga bitamina. Sa kabutihang palad, sa isa sa kanyang mga paghahanap para sa pagkain. Nakakita siya ng isang lumang restoran na may diesel generator sa loob. Sa post-apocalyptic na mundo, mga kaibigan, ay purong ginto. At upang mas maging mas mabuti pa, mayroong pangkonsumo na karne sa freezer. Dahil sa kanyang natagpuan, nagpasya siyang gawing bagong tirahan ang restoran mula ngayon. Sa araw, lumalabas siya upang makuha ang karamihan sa mga supply na kaya niya. Sa gabi, nag-aararo siya ng lupa upang magtanim ng gulay. Ginagamit ang nabubulok na karne bilang pataba. At dumaan ang mga araw. Araw 31. Nagmamaneho si Howard sa mga kalapit na lugar. Nagtataka kung ano ang gagawin niya ngayon. Sinabi ng kanyang katrabaho na maghanap siya ng tindahan na nagbebenta ng mga binhi. Na ito ay kasuklam-suklam na pumili ng mga binhi mula sa nabubulok na gulay. Malinaw na iyon ay isang ilusyon na nilikha sa kanyang isipan, at alam iyon ni Howard. Kaya sinabi niya na may mas mabuting ideya siya. Naaalisin niya ang kanyang mga kamay sa manibela. At hindi magtatagal bago ang kotse ay tumama sa isang bagay at siya ay mamamatay.
At kapag siya ay nagising, ang lahat ay babalik sa normal. Sinabi ng kanyang ilusyonaryong katrabaho kay Howard na magpakatatag, dahil sa wakas ay umuusbong na ang bawang na itinanim niya. Ngunit tumugon siya na walang kinalaman iyon sa kanyang mga gulay, na ang buong lungsod ay mukhang isang basurahan na may mga langaw sa lahat ng dako. At kapag natutulog siya, parang may mga uod na naglalakad sa kanyang katawan. Sa gabi hindi niya makita ang anumang bagay. At nahihirapan siyang huminga na parang iniwan na siya ng buong mundo. Ayan na mga kaibigan, ang ating bida ay tuluyan ng nawalan ng katinoan. Nagbigay ang kanyang katrabaho ng talumpati na nagsasabi sa kanya na huwag sumuko. Upang magising sa realidad, na siya ang naglalaro ng laro. At hindi ang laro ang naglalaro sa kanya. Habang nakikinig siya sa kanyang katrabaho, may isang bagay na tumalon sa harap ng kanyang kotse. Kaya't napilitang preno siya ng biglaan. Isa pang kotse ang lumitaw sa kanyang harapan. At oo, ito ang direktor ng kumpanya. Nag-crash ang kanyang kotse, at nag-deploy ang mga airbags. Ang mga airbags ng kotse, hindi kanya. Pagkatapos ng banggaan, nawala ng malay ang babae. Ngunit nang magising siya, nasa ibang lugar na siya. Napansin niyang may naglagay ng band-aid sa kanyang mukha. At nagsusuot siya ng damit ng lalaki sa kung anong dahilan. Pagkatapos ay lumabas siya sa kwarto at napansin na nasa isang uri ng restaurant siya. At may diesel generator na bukas. At may sariwang pagkain sa mesa. Patuloy niyang sinisiyasat kung ano ang nangyayari. Nang makita niya ang ating bida na nag-aahit ng kanyang balbas. Dahil pagkatapos ng 30 araw na mag-isa. Bro, sa isang babaeng katulad niyon sa paligid. Mas mabuti pa na ihanda ang lahat para sa aksyon. Sinabi niyang niluto niya ito para sa kanya. At iniimbitahan siya na kumain kasama siya. Habang kumakain, sinabi ng babae na naaalala niya siya mula sa hapunan ng kumpanya. Ngunit hindi niya alam ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanya. Napansin na ang kopyang ito na dinala niya sa laro ay may parehong alaala ng totoong babae. Impresyonado siya na nagawa niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Kuryente, pagkain, tirahan, at lahat ng iba pa. Pinapasalamatan siya at tinanong tungkol sa kanyang buhay. At kung paano niya ginugol ang nakaraang buwan. Sinabi ng babae na biglaang. Lahat ng tao ay naglaho mula sa mundo. At siya lang ang natagpo ang buhay na tao. Sa buong buwan, tinanong niya kung ano ang plano niya ngayon. At sinabi ng babae na wala pa siyang naplanong anuman. Sinubukan ng ating bida na kumbansihin ang babae na manirahan doon kasama niya. Sinabi na kung magkasakit siya, maaari niyang alagaan siya, at nandito na ang lahat ng kailangan niya. Medyo mukhang pagsamba iyon, ngunit isinasaalang-alang ang tunay na kalagayan ng mundo na kanilang kinalalagyan. Parang wala naman siyang mas magandang pagpipilian. Kaya, tinanggap niya ang alok. Ngunit nagbabala na hindi siya ang kanyang tipo. At huwag siyang gumawa ng kahit anong kalokohan. Well, para sa isang tao na, dahil sa matinding kalungkutan, ay nakikipag-usap sa isang mannequin ilang araw lang ang nakalipas. Malinaw na isang malaking panalo iyon. Kaya, sinabi niyang ayos lang iyon sa kanya. Sinabi ng babae na hindi siya sasamantalahin. At maaari silang maghati sa trabaho. O anuman, sinabi niyang magandang ideya iyon. Ngunit dapat magpahinga siya sa araw na iyon. Dahil bukas ay magsisimula na silang magtrabaho ng seryoso. Kahit na hindi niya ipinapakita. Ang ating bida ay emosyonal na nasira. Dahil sa pagtangging iyon. Ngunit nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Ang huling video ay nagtapos sa ating pangunahing tauhan na iniimbitahan ang babaeng brunette na manirahan kasama niya sa kanyang silungan matapos ang mahigit 30 araw na mag-isa sa post-apocalyptic na mundong ito. Pumayag siya, ngunit malinaw niyang sinabi na walang anumang romantiko na mangyayari sa kanila. Kaya't nagpatuloy ang kwento, nagsimula ang araw na si Howard ay nagising sa malakas na ingay, iniisip kung ano ang ginagawa ng babae sa ganitong oras. Pumunta siya upang malaman at nakita ang ilang mga kahon na nakakalat sa pasilyo. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya, sumagot si Sabrina na nilinis niya ang imbakan ng restaurant upang gawing kwarto niya, at kung kailangan siya, maaaring ring niya ang kampana. Lubos na nagalit si Howard, ngunit hindi pa iyon ang lahat. Itinapon din niya ang mannequin na nakatayo roon, na sa huling episode ay nakita nating tanging kaibigan niya, katulad ni Winsel kay Tom Hanks. Sinabi ni Sabrina na babawiin niya ito, ngunit sinabi ni Howard na hindi na kailangan, at galit na hinanap ang mannequin. Bago umalis, sinabi niya na dapat silang maglaban ng sariling damit at magluto ng sariling pagkain. Hindi niya maintindihan, kaya't tinanong kung bakit.
Sinabi niya na para makita nila ang isa't isa ng mas madalang, at sa ganitong paraan hindi niya kailangan laging mag-ingat upang ipagtanggol ang sarili, at hindi rin siya magiging awkward kapag nakikita siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa lalaking ito, kaya't sinabi niya na kahit siya ay isang maganda at mayamang babae na may mas mataas na posisyon sa kumpanya kaysa sa kanya, sa mundong ito, hindi siya magiging cavalier na inaasahan niya. Sa madaling salita, nag-red pill ang tao dahil itinapon ng babae ang kanyang mannequin. Kaya't mayroon tayong time skip ng higit sa 70 araw. Nasa araw na 120 na tayo. Nasa araw na 120 ng Apocalypse. Tandaan na kailangan mabuhay ng pangunahing tauhan ng 180 araw upang manalo. Mukhang sa loob ng 3 buwan na lumipas, may ilang bagay na nagbago sa lungsod. Nagsimulang lumamig ang panahon at nawala ang masangsang na amoy. Pinuno ni Sabrina ng mga paso ng bulaklak ang lugar na lubos na nagpaganda sa kapaligiran. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila madalas mag-usap mula noong unang away. At kahit na tila ayos lang sa kanya ang hindi mag-usap ng 3 buwan, hindi taalaga ito ayos sa kanya. Madalas siyang nakikipag-usap sa mannequin na si Donald, ang tanging kaibigan niya sa Apocalypse na ito. Sinabi niya sa mannequin na ngayong araw ay maghahanap sila ng karne, tinanong kung mas gusto niya ang bulok na karne mula sa palengke o karne ng daga. Sa kabutihang palad, nagpasya siyang magpunta na lang sa pangingisda, ngunit bago iyon, magkakaroon muna ng mabilis na paghinto sa zoo upang bisitahin si Dummy, ang tigre. Si Dummy ay kumakain ng ibang mga hayop sa zoo at ilang karne na dinadala ng pangunahing tauhan mula sa oras-oras. Biglang, nag-activate ang sensor ng tigre, at bigla siyang tumakbo palabas ng para pumunta sa mga hayop na naamoy niya. Nakakita siya ng hindi kukulangan sa isang hayop at agad siyang nagtungo dito. Ang detalye ay ang mga hayop sa zoo ay walang sungay. Kaya't ito ay mga ligaw na hayop. Ang kalikasan ay nagsimulang sumikop sa sibilisasyon, katulad ng sa The Last of Us. Habang napagtanto ito ng pangunahing tauhan, nagsimula biglang magbago ang panahon. Ang kapaligiran ay naging kakaiba bigla. Pati kidlat ay dumadagandong. Dumating ang isang malakas na hangin, at napagtanto niyang may bagyo. Nagmamadali siyang pumasok sa kotse na walang maintindihan. Paano nagkaroon ng ganitong kalaking bagyo bigla sa isang maaraw na araw? Nang bigla niyang maalala na ang lahat ng ito ay isang simulation, isang laro, at malamang ang bagyong ito ay isa pang hamon sa laro. Ang problema ay hindi nag-iisa si Sabrina. Ang problema ay araw-araw na nagbibisiklete si Sabrina paakyat ng bundok, at sa oras na iyon, dapat ay nasa tuktok na siya ng bundok. Kaya, upang hindi mawala ang tanging babae na natitira sa mundo, nagmadali ang pangunahing tauhan pabalik sa kanyang silungan gamit ang kotse. Kahit hindi sila nag-uusap, hindi niya kayang hayaan na may mangyari sa kanya. Kung hindi, magiging ganap siyang nag-iisa muli. Pagdating doon, nakita niyang bukas ang pinto, na inaakala niyang ibig sabihin ay hindi pa siya nakabalik sa bahay. Kaya't nagmadali siyang pumunta sa bundok na karaniwang inaakyat niya. Nagpatuloy ang masamang panahon. Ulan, hangin, kidlat sa lahat ng dako, hanggang sa makita na niya siya. Nandoon siya, nakasandal sa isang poste. Mukhang may nangyari. May malaking hiwa ang kanyang binti. Ngunit kinuha siya ni Howard, ang ating pangunahing tauhan, at dinala pabalik sa kaligtasan. Mukhang ligtas sila sa isang mansyon sa tuktok ng bundok na karaniwang pinupuntahan ni Sabrina. Patuloy na basang-basa at nanginginig ang babae. Humiling siyang tingnan ang kanyang mga sugat, ngunit hindi siya pumayag. Sinabi niya na hindi ito ang oras upang magpakatigas. Kung magkaroon siya ng impeksyon, maaari siyang mamatay. Ngunit patuloy siyang tumanggi, sinasabing alam niya kung paano alagaan ang sarili. Kahanga-hanga kung paano kahit nag-iisa lamang silang dalawa sa mundo sa isang emergency na sitwasyon, hindi pa rin sila magkasundo. Sinabi ng pangunahing tauhan na mayroon siyang plano. Dahil hindi nila alam kung gaano katagal tatagal ang bagyo, at malamang ang silungan na tinitirhan nila ay tuluyang babahain. Iminungkahi niyang gawin ang mansyong ito bilang kanilang bagong silungan. Pumayag lamang siya at tinanong kung paano sila pupunta. Sinabi niyang dahil nasugatan siya, wala siyang magagawa upang makatulong, kaya dapat na lang siyang maghintay doon. Pagkatapos ang pangunahing tauhan, nasa isang eksena ay isang malaking tiyan, sa susunod ay nagiging isang nag-iisang guya na nahuli sa bagyo. Habang ang babae ay naghihintay lamang, at ang panahon ay patuloy na lumalala, hanggang sa magsimulang magyelo. Pagdating sa silungan, nakita niyang lahat ay nabaho na, at sa kasamaang palad, pati ang kanilang generator ay sumuko na. Nagpasya siyang kunin ang mas maraming pagkain hanggat kaya, hanggang sa isang bugzo ng tubig at hangin ang nagpatamba sa mga gulay na kanilang inani. Nagpasya siyang kunin ang anuman na kaya niya, at magmadaling umalis.
Hindi maganda ang kanilang sitwasyon. Ang pagkain nila ay tatagal lamang ng maximum na 2 araw. Imposible na magpangingisda sa ganitong bagyo. Nakikita ang sarili sa isang patay na dulo, kinailangan niyang resort sa isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Dumating siya sa zoo, at andoon si Dummy, ang tigre, na lahat ay sugatan, mukhang nakipaglaban. Ang plano ng pangunahing tauhan ay gamitin ang kasanayan ng tigre sa pangangaso upang makakuha ng pagkain, ngunit sa sandaling nakita niya ang kondisyon ng hayop. Sinubukan niyang dalhin siya sa tubig. Sinubukan niyang ilagay siya sa kotse upang gamutin ang mga sugat, ngunit ang tigre ay hindi man lang gumalaw. Sumigaw si Howard, sinusubukang kumbansihin ang tigre na sumunod sa kanya, ngunit ang tigre ay umatungal pabalik, nagpapahiwatig na gagawin niya ang gusto niya. Sinabi ng pangunahing tauhan sa kanyang sarili na ito ay isang laro lamang at hindi siya dapat masyadong ma-involve. Kaya't siya ay tumalikod at umalis, iniiwan ang tigre doon sa isang napakalungkot na eksena. Pagbalik sa bahay sa tuktok ng bundok, nakita niya si Sabrina na nakahandusay sa sidewalk. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at sinabi niyang nais niyang mag-ipon ng tubig ulan upang pakuluan para sa kanila, ngunit natumba siya at hindi makabangon. Kaya't ginawa ng ating bayani ang mabuting gawain ng pagdadala sa kanya sa loob, ipinakita sa atin ang magandang eksenang ito. Ang tao, sa isang ultra-chad red pill frenzy, ay sinampal ang babae na halos umungulpa. Sinasabi niya na mula ngayon, siya na ang gagawa ng mga desisyon ngayon. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa kama at sinabing kukuha siya ng first aid kit. Matapos linisin ang sugat ni Sabrina, tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi niya na minsan siyang nakakita ng kawin ng oso, at bukas ay susubukan niyang manghuli. Pinaalala niya na ang mga ligaw na oso ay laging naaamoy ang panganib sa kanila, at nananatiling labis na alerto rito. Sabi niya, hindi mahalaga dahil, sa anumang paraan, mayroon siyang mga armas. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang baril na natagpuan niya sa ilalim ng kanyang unan noong kinuha niya ang mga mahahalagang supply mula sa kanilang lumang kanlungan. Sabi niya, iniwan niya ang mga bala sa loob at ibinalik ang baril sa babae. Tinanong siya kung hindi ba niya nais na itago ang baril. Sabi niya, hindi, at umaasa siyang mabubure ng kilos na ito ang kanyang pagkiling laban sa kanya. At sa ganitong paraan, nagpaalam na sila dahil kailangan niyang maghanda para sa pangangaso kinabukasan. At sa ganitong vibes, dumating ang ika-121 na araw ng apokalipsis. Umuulan ng nyebe sa labas, kaya nagbalot ang ating bida at naghanda para mangaso. Naisip niya sa sarili na hindi man lang siya marunong pumatay ng manok, lalong hindi ng oso. Ngunit habang iniisip niya ito, may isang grupo ng mga gutom na lobo na nagmamanman. Ang ating bida ay nagpunta sa pangangaso, ang malamig na hangin ay nagpapasingaw ng kanyang hininga, at ang tanging maririnig ay ang hangin at ang kanyang mga yapak sa nyebe. Hanggang sa narinig niya ang isang bagay, kaya mabilis siyang bumaling at nagposisyon. Nang handa na siyang magpaputok, wala naman doon. Nawala na niya ang bilang kung ilang beses na itong nangyari. Naririnig niya sila, malapit lang siguro sila, parang alam nila ang bawat galaw niya. Siguro tama si Sabrina. Nakikilala ng mga oso ang kanyang amoy. Pagod na sa pag-aaksaya ng enerhiya, nagpasya siyang subukan ang paggamit ng lambat sa pangingisda. Ang problema ay, nagkaroon lang ng bagyo, at sa ganitong sitwasyon, ang agos ng ilog ay nagiging napakalakas. Hindi alintana ng bida, at itinapon pa rin ang lambat. Bahala na, ngayon, magdasal na lang na magtagumpay ito. Ngunit agad-agad, naramdaman niya ang hila-hila sa lambat, at bago pa man siya makapag-isip, literal siyang nahila sa ilog at, nako, isipin mo kung gaano ito kalamag. Pagkatapos niyang umangat mula sa tubig, wala na siyang gana mangisda at iniisip na lamang ang pagbabalik sa bahay at magpainit sa tabi ng apoy. Ngunit sa sandaling iyon nakita niya ang hinahanap niya. Isang oso. Mabilis siyang nagtago para hindi siya makita ng oso, at nagsimulang maghanap ng baril hanggang sa nakuha niya ang isang shotgun mula sa kanyang bag. Wala nang pagkakamali, tamaan lang at barilin. Kaya huminga ng malalim ang bida, at nagmintis siya. Putya, tanga talaga. Napakalakas ng recoil mula sa shotgun na tumama ito ng husto sa kanyang ilong na nagpasugat dito. Talagang clueless ang bida natin. Nag-aksaya siya ng maraming resources, nahulog sa napakalamig na tubig, nasaktan, at ngayon, hulaan mo. Siyempre, ang mga lobo. Siyempre, sa kabutihang palad, may shotgun pa rin siya, kaya may pagkakataon pa siyang mabuhay. Ngunit ang mga lobo, hindi katulad ng ating bida, ay hindi tanga. Napagtanto nilang sugatan ng tao at hindi na sinubukan, umalis na lang sila. Hindi naiintindihan ng bida, ngunit sa gulo niya, dapat na siyang magpasalamat.
Pagbalik sa mansyon sa tuktok ng bundok, dumating ang bida sa bahay, at nako, hinihintay siya ni Sabrina. Hubad, balot sa kumot, nagpapainit sa tabi ng apoy. Sa wakas, may tama na para sa taong ito. Hindi siya nagdalawang isip, nagsimulang maghubad ng mabilis, ngunit ang lalaki ay, kalalabas lang sa ilog sa gitna ng nyebe, kaya ang gusto lang talaga niya ay magpainit sa tabi ng apoy. Nahihiya si Sabrina sa una, ngunit sa kalaunan ay tumingin siya at nakita ang isang larawan sa wallet ng bida ng ibang babae na may malaki ring dibdib. Tinanong niya tungkol sa larawan, habang ngayon ay hubot-hubad na siya sa tabi ng apoy. Sinabi niyang ex-girlfriend niya iyon, sabi ni Sabrina ay cute ito, at tinanong kung bakit sila naghiwalay. Sabi niya gusto niyang magkapamilya, ngunit hindi pa handa ang babae. Pagkatapos ay tinanong niya si Sabrina kung may karelasyon siya. Sa kasamaang palad, oo ang sagot ni Sabrina. Ang pangalan ng lalaki ay Lawrence. Sabi niya may phone ito mula sa MIT at CEO ng isang teknolohiyang kumpanya. So bigatin ang lalaki. Ginamit ng bida ang pagkakataon para magsalita, sinasabing maaaring matagumpay ang lalaki pero walang magandang panlasa sa mga babae dahil pahirap ang mabuhay kasama ang isang babae tulad ni Sabrina. Hindi ito tinanggap ni Sabrina at sumigaw sa kanya, ngunit sa init ng sandali, nakalimutan niyang hubad ang lalaki at nakita ang kanyang pistol. Sa kagustuhang takpan ng kanyang mga mata, nahulog ang kumot at nalantad ang kanyang dibdib. Sa kasiyahan natin, lalo na ng bida, na nagsimulang damyugo ang ilong. Nahihiya ng sobra ang babae at itinapon ang mga bagay sa kanya, sinisigawan siyang umalis agad, na ginawa naman ng bida, ngunit may magandang imahe ng dibdib sa kanyang isip. Ngunit kahit may erect iron, hindi ito nakakatulong laban sa gutom at malamig na panahon, di ba? Kaya kinabukasan, patuloy na sinusubukan ng ating bida na manghuli ng oso, ngunit nakikita lang niya ang anino nito. Tuwing lalapit siya, nawawala ang oso. Hindi pa nga siya nakakahawak ng baril sa tunay na buhay. Kaya, naiintindihan kung bakit siya naging tanga noong una. Gayunpaman, patuloy siyang sinusubukan, ngunit walang resulta. Ang magandang bahagi nito ay mas madalas na ngayon ang usapan nila ni Sabrina, at hindi siya nagrereklamo kapag umuuwi siyang walang dala. Sa ilang kadahilanan, parang nanghihina siya na hindi maganda. Hindi gumagaling ang kanyang mga sugat. Kahit na hindi pa busog ang kanilang mga tiyan, umaasa siya na bubuti ang kalagayan kinabukasan. Nabanggit niya ang pag-set up ng bitag, isang hukay na may matutulis na kahoy sa ilalim na takpan ng mga dahon ng repolyo. Umasa siyang dahil taglamig, hindi maiiwasan ng mga oso ang tukso ng mga dahon. Sabi ni Sabrina, dapat niya itong kinausap dahil napakadelikado ng ganoong trabaho. Sabi ng bida, nasa hangganan na siya. Wala na siyang lakas para gumawa ng isa pang bitag. Ibig sabihin, all in na siya. Bukas, sila ay mabubuhay o hindi. Kaya kinabukasan, sa lugar ng bitag, nakita niyang hindi ito nagtagumpay. Sandali, may dugo. Nakatakas lang ang hayop. Kaya agad niyang sinundan ang bakas ng dugo, nagdarasal na namatay ang hayop. Sa wakas, nakarating siya sa isang clearing kung saan nakita niya ang dalawang lobo na kinakain ang laman ng hayop, ang hayop na dapat ay pagkain nila. Napagtanto niyang ito na ang huling pagkakataon, kinuha niya ang baril, at sa gutom, takot, at galit, nagpaputok siya sa mga hayop. Siyempre, nagmintes lahat ng putok niya, at tumakas ang mga hayop, dala ang piraso ng patay na oso. Napagtanto niyang nasa panganib ang kanyang buhay, ang huling pag-asa niya na hindi mamatay sa gutom ay naglaho sa harap ng kanyang mga mata, ang bida ay bumagsak sa kanyang mga tuhod sa nyebe. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na laro lang ito, na dapat niyang kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit ang katotohanan ay ang frustration ng pagkabigo ay masyadong malaki. Sumigaw siya ng buong lakas, isang sigaw ng desperasyon ng isang taong. At ito na nga, nasa araw 126 na tayo ng apocalypse. Ang natitira na lang nilang pagkain ay literal na isang kamatis at isang dahon ng repolyo. Sabi ni Sabrina na maaari niyang kainin ito. Sa lahat ng bagay, hindi naman siya nakatulong kamakailan lang. Sabi ni Howard na pareho na silang naghihingalo. Hindi niya kailangang maging masyadong mapagmataas. Tahimik siyang sumasang-ayon. Pagkatapos, ikinwento niya kung paano siya naging isang papet na pinapalakad ng iba hanggang siya ay mag-18 taong gulang. Pangunahin na ng kanyang ama na isang napaka-autoritarya na tao at kadalasang ikinukulong siya sa kanyang kwarto, hindi pinapayagang lumabas at makipaglaro sa ibang bata. Napakasama ng kanyang ama na hindi siya pinapayagang mag-drawing ng lalaki. Sinabi ng ama na iba siya sa ibang mga kapatid at sooner or later, iiwan niya ang pamilya gaya ng ginawa ng kanyang ina.
May seryosong problema sa emosyon ng ama at lahat ng ito ay ibinubunten sa kanya, sinasabing magbibigay lang siya ng karangalan sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya at nawala siyang halaga kung wala ang kapangyarihan ng kanilang pamilya. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit gusto niya maging malaya sa ngayon. Ito ang paraan niya upang harapin ang trauma. Sabi ni Howard na naiintindihan niya ito at pareho silang nagkaroon ng pangit na buhay. Sinabi niya na palagi niyang sinubukan ang lahat ng makakaya niya sa lahat ng ginagawa niya, pero hindi siya kailanman ginantimpalaan. Palaging nabuhay sa mediokreng buhay na hindi kinikilala ng sinuman. Tinanong siya kung mayroon siyang anumang lakas na maaaring magpatingkad sa kanya. Sinabi niya na kung mayroon man siyang lakas, ito ay ang hindi kailanman sumuko kapag nagpasya na siyang gawin ang isang bagay. Nanonood siya ng maraming Naruto. Iyon ang kanyang ninja way. Tinanong siya kung ipinaglaban niya ang gusto niya dahil ang mundo ay puno ng mga taong nagtatrabaho ng husto at ang tanging paraan para makilala ay ang kuminang ng higit sa iba. Pagkatapos ay sinabi niya na ang layunin niya ay maging independyente at malalaman niya ang layunin niya kapag talagang nagsikap siya para sa isang bagay. Tinanong niya kung matutulungan siya ng pagtulong sa kanya na mabuhay. Sinabi niya na kung mayroon man siyang lakas na maaaring magpatingkad sa kanya. Sinabi niya na kung matutulungan siya ng pagtulong sa kanya na mabuhay. Sinabi niya na ang tanging nais niya ay marinig mula sa isang tao na siya ay mahalaga. Tinanong ni Sabrina kung paano niya mapapatunayan na siya ay malaya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba na tulungan siya, ngunit ang realidad ay halos mamatay na sila sa gutom, kaya't binitiwan niya ang kanyang pride at tinanggap ito. Kinuha ng pangunahing karakter ang dahon ng repolyo at iniwan ang silid na halos hindi makalakad, halos sobrang hina na upang gawin ang anumang bagay. Bago umalis, sinabi niya na kung hindi siya makabalik sa bahay pagkatapos ng 3 araw, malamang napatay na siya at matatagpuan niya ang kanyang katawan sa isang sapa sa silangan ng mansyon. At kung mangyari iyon, gagawin niya ang tamang bagay. Sana hindi si Howard nagsasalita tungkol sa kanibalismo. Sa labas ng mansyon, kinausap ni Howard si Donald, ang manikang matagal na niyang naging kaibigan sa apokaliptikong mundo. Sinabi niya dito na hindi talaga siya lumaban para sa kahit ano dahil wala siyang tapang na ituloy ang isang bagay. Sa halip, nagreklamo lang siya sa lahat ng bagay. Inamin niya na ginagawa niya ito para ilipat ang sisi sa iba o sa mundo dahil hindi niya kayang akuan ang sariling responsibilidad. Lagi niyang pinipili ang madaling paraan para maiwasan ang hindi kaaya-ayang mga sitwasyon at mahihirap na desisyon. Sinabi niya na maaari niyang napabuti ang maraming bagay sa kanyang pamilya, sa kanyang dating kasintahan, sa kanyang pag-aaral, at maging sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit sa huli, lagi siyang nagtatago sa isang ligtas na sulok kung saan pwede siyang magreklamo, parang isang malaking iyakin. Sinabi ng ating bida kay Donald, ang manika, natitigilan na niya ang pagrereklamo at hinding-hindi na niya ito gagawin muli. Pagkatapos, itinulak niya ito mula sa balkonahe ng mansyon na sumisimbolo sa pagkamatay ng kanyang dating sarili. Nagpatuloy ang kwento at nakita natin ang kamay ng isang babae na kumukuha ng pangkatay sa kusina. Si Sabrina iyon, nakatayo sa ibabaw ng nakahandusay na katawan ni Howard. Itinaas niya ang pangkatay at sa kanyang pagtaga, siya'y nagising. Gulat na gulat siya sa sinabi ni Howard bago siya umalis kaya't literal niyang napanaginipan ito. Kung iisipin, nasa isang apokaliptikong mundo sila na nilikha sa kanilang mga isip bilang isang panaginip. Ang pangalan ng proyekto ay literal na, The Dreamland. Hindi sila dapat nakakapanaginip sa mundong iyon, kaya't ang katotohanang napanaginipan niya ito ay napakahalaga. Ngunit gayunpaman, pumunta tayo sa ika-127 na araw ng apokalipsis. Nakita natin si Howard na nagbobongkal ng nyebe at humihingal na naglalakad patungo sa gilid ng ilog na nahulog siya kamakailan. Naalala niya na noong nahulog siya sa ilog, hindi siya napansin ng osa. Gayunpaman, iyon lamang ang pagkakataon na nakalapit siya sa isang osa. Sa mga nakaraang pagkakataon, palagi silang nakakatakas nang hindi siya nakakakuha ng pagkakataong makalapit, nangangahulugang natakpan ng tubig ang kanyang amoy. Dahil dito, nagkaroon siya ng isang ideya, na mas katulad ng isang sugal, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, ito na lamang ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Pagkatapos, makikita natin si Sabrina na pilit na nagpupuyat dahil natatakot siyang matulog at panaginipan ulit ito. Dahil sa gutom at kakulangan sa tulog, nagsisimula siyang magkaroon ng mga ilusyon ng kanyang ama, na sinasabihan siyang siya ay walang kwenta at hindi siya nasa ganitong sitwasyon kung sinunod niya ang landas na inilaan ng kanyang ama para sa kanya. Sinisigawan niya itong mawala, na pansamantalang nagtrabaho, pagkatapos ay dinampot niya ang kamatis, na literal na tanging pagkain niya, at naalala ang mga salita ni Howard at ang kasunduan nila. Ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na kailangan niya para ipagpatuloy ang laban at patunayan na kaya niyang mabuhay mag-isa.
Ilang oras ang lumipas, at makikita natin siyang nagpupumilit manatiling gising hanggang sa marinig niya ang kakaibang tunog at natuklasang may daga na nagtatangkang kainin ang kanyang kamatis, ngunit wala siyang lakas na gawin kundi panuurin ito. Muling lumitaw ang kanyang ama na tumatawa sa kanya at sa kanyang kahinaan. Pinag-uusapan niya ang mga pagpili na ginawa niya na pilit pinatutunayan na siya ay malaya sa halip na sundin ang landas na pinili ng kanyang ama para sa kanya. Pagkatapos, makikita natin na si Lawrence, ang kanyang tinuturing na asawa, ay talagang isang matandang pile. Oo, siya'y mayaman na parang impyerno, ngunit halos patay na siya, at ang kailangan lang niyang gawin ay manatili sa kanya, at kapag siya ay namatay, mamanahin niya ang lahat. Sa madaling salita, maging ang kanyang kasal ay inayos ng kanyang ama. Sinasabi niya na kung hindi niya kayang tiisin ang kaunting sakit, paano siya makakapagsarili. Sinasabi niyang hindi siya ginawa upang maging isang malakas na babae, pilit lang niyang ginagampanan ang ganong imahe, ngunit sa katotohanan, siya ay isang marupok at walang kwentang babae na mauubos ng mga daga. Lumalalim ang kwento. Salamat sa panunood. Pagkatapos ay makikita natin ang isang osa sa nyebe, kalmado habang kumakain ng kale. Ang eksena ay bumalik kay Sabrina, at hawak niya ang baril, ang isa na ibinigay sa kanya ng bida sa nakaraang video. Sinasabi niyang hindi niya kailangan ng kaligtasan mula sa kanya, hindi niya kailangan ng sinuman upang iligtas ang kanyang buhay. Makikita natin ang refleksyon ng kanyang baril sa mata ng daga. At sa parehong oras, ang refleksyon ng isang shotgun sa mata ng osa. Oo, ito ang taya ni Howard. Naglibing siya sa sarili sa nyebe at naghintay hanggang ang osa ay mahulog sa kanyang bitag, at dumating ang sandaling iyon. Kaya sa parehong oras na binaril niya ang osa gamit ang shotgun, binaril ni Sabrina ang daga na nagnanakaw ng kanyang pagkain. At doon nagtatapos ang kabanata. Nagsisimula ang susunod na kabanata na may katawan ng osa na nakahiga sa nyebe, at mula sa loob ng nyebe, makikita natin ang ating bida na umaangat na may Ultra Chad Sigma na hitsura. Nang makita niyang nagtagumpay ang kanyang plano, nagsimula siyang tumawa at sumigaw sa pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ay makikita natin si Sabrina na kinakain ang kanyang kamatis, at hindi lang iyon, inihaw pa niya ang daga na napatay niya. Oo, ganito sa panahon ng apocalypse. Pagkatapos ay may pumasok sa kwarto. Si Howard ito, dala ang osa na nahuli niya. Napatingin siya nang makita niyang nagtagumpay ito, ngunit ang lalaki ay wala ng pagkain at malamang na nagyayelo na rin, kaya nawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig. Agad siyang tumayo upang tulungan siya at nakita niyang may yelo pang nakadikit sa kanyang damit, ibig sabihin naghirap siya upang makuha ang osa. Ilang oras ang lumipas, at makikita natin na naproseso na ni Sabrina ang karne ng osa at nagpapainit ng tubig sa isang tub upang ilagay si Howard at subukang mapabuti siya. Tinanong niya kung mas maginhawa na siya, ngunit walang tugon, hanggang sa hinawakan niya ang kanyang braso at nagulat siya. Tinawag siya ng mahina at lumapit siya. Tinanong niya kung nakuha na ba niya ang kanyang pagkilala. Nagulat siya ngunit sumagot ng oo, nakamangha-mangha siya, kaya't siya'y naging masaya. Sa wakas ay nakilala siya ng isang tao. Ilang sandali pa, handa na ang sopas na gawa sa karne ng osa. Tinawag ni Sabrina ang ating bida upang kumain, ngunit hindi siya sumagot. Mukhang masama pa rin ang kanyang pakiramdam. Napansin niya ito at nagpasya siyang gumawa ng paraan. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig upang pakainin siya, ngunit hindi sa paraan na inaasahan natin. Literal niyang ipinapasa ang pagkain mula sa kanyang bibig papunta sa bibig ng bida, tulad ng pagpapakain ng isang batang ibon. Hindi ko alam kung nakakainis o nakakatuwa ito, sa totoo lang. Ilang oras ang lumipas, at ang ating bida ay nanginginig pa rin mula sa lamig habang nasa kama. Naglagay siya ng 3 kumot sa kanyang ngunit napagtanto na hindi ito sapat, kaya tiningnan niya ang ating bida. Kinagat niya ang kanyang labi at ginawa ang iniisip mo. Nagsimula siyang maghubad upang humiga kasama ang ating bida at painitin siya gamit ang kanyang katawan. Pagkatapos ay humiga siya sa tabi niya at sinabing magiging okay ang lahat. Nagsimula ang araw 130 ng apocalypse, at nagising si Howard, ang ating bida. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang araw, sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Tumingin siya sa kanyang tabi at nakita si Sabrina na natutulog sa tabi niya sa isang posisyon ng pagkakayakap. Agad siyang nagulat, lalo na nang mapagtanto niyang siya ay ganap na hubad. Napansin niya nagising na siya, at nang magsimula siyang umalis, hinawakan niya siya, sinasabing nararamdaman pa rin niya ang hindi maganda. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-usap tungkol sa kanyang dating kasintahan, sinasabing sabihin sa kanya muli kung bakit sila naghiwalay. Sinabi niyang iniisip ng babae na sila'y masyadong bata pa para sa seryosong relasyon.
Tinanong niya ang isa pang dahilan, at sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng pamilya. Sinabi niya na gusto rin niya. Hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang patunayan sa lahat na siya ay isang independenteng babae. Sinabi niyang ginagawa na niya iyon. Ang katotohanan siya ay matagumpay ay hindi patunay ng anuman. Ito ay isang layunin na inilagay niya para sa kanyang sarili upang subukang lampasan ang mga limitasyon. Ngunit sa huli, wala siyang pakialam sa ano pa man higit pa doon. Parang nakatakas siya mula sa isang kulungan para mahulog sa isa pang kulungan. Paano niya masasabing siya ay independent kung buong araw siyang hindi makagawa ng desisyon mag-isa? Walang masabi ang bida. Pagkatapos ng lahat, hindi man lang siya nagtakda ng layunin sa kanyang buhay. Pagkatapos ay tinanong siya kung ayaw niyang magkaroon ng pamilya kasama siya. Paano ka magsasabing hindi sa ganitong sitwasyon? Nag-isip ang bida sandali bago sumagot na nagpag-iisip kay Sabrina na siya ay nagmamadali. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing ito ang eksaktong gusto niya. Pagkatapos ng lahat, ang pagsusumikap upang makilala ng iba ay humadlang sa kanya na magkaroon ng pamilya. Sinabi niya na magsasama sila sa pagtagumpay. At sinagot niya ng oo, at ngayon ang pagkakaroon ng pamilya ang kanyang motibasyon. At pagkatapos mga kaibigan, sa wakas ay naghalikan sila. At may maraming eksena na kailangan kong i-censor. Alam mo na, may mga bata tayong nanonood. Hanggang sa huling rurok ng akto, naalala ni Sabrina noong siya ay teenager pa, at literal na iginapos ng kanyang ama ang kanyang mga braso at binti at tinakpan ang kanyang bibig, sinasabing oras na upang ipakilala siya sa mundo ng mga matatanda, at pagkatapos ay tinawag ang isang lalaki at isang babae na pumasok sa kanyang silid. Sinasabing maghubad at gawin ang iniisip mo sa sofa. Ipinikit ni Sabrina ang kanyang mukha upang hindi manood. Ngunit hinawakan ng kanyang ama ang kanyang ulo at pinilit siyang manood, sinasabing kailangan niyang matutong magbigay ng kasiyahan sa matandang lalaking papakasalan niya. Grabe, sobrang gulo ng taong ito, seryoso. Tapos may sinabi siya na nagpagulo sa akin. Binanggit niya na mas mabuti kung magmukha silang totoong mag-ama. At dahil doon, papalitan niya ang pangalan niya. Simula noon, tatawagin na siyang Sabrina Luo. Ang hindi ko maintindihan ay kung nagsimula na ba siyang tumira kasama niya. Pagkatapos umalis ng kanyang ina o kung anuman. Siguro mas maipapaliwanag ito sa hinaharap. Pagkatapos ng kanilang pagmamahalan, tumalon tayo ng isang buwan. Nasa araw 160 na tayo ng Apocalypse. Paalala na kailangang mabuhay ng pangunahing tauhan ng 180 araw. Sa post-apocalyptic na mundo, siya at si Sabrina ay nabubuhay bilang mag-asawa mula noon. Hindi pa ganap na nakarecover ang pangunahing tauhan mula sa kanyang halos mamatay na karanasan. Pero kahit papaano ay nakakatrabaho na siya. Naubos na ang karne ng osa, pero nakakakuha naman siya ng ilang isda sa ilog na iyon. Bukod pa rito, nagsimula silang magtrabaho sa isang greenhouse ng gulay. At si Sabrina ay nagbibigay ng malaking pagsisikap. Tungkol sa kanya, tinawag niya ang pangunahing tauhan at sinabing may regalo siya para sa kanya. Natuwa siya, iniisip na baka may kalaswan ito. Pero nalaman namin agad na hindi, gumawa siya ng poncho mula sa balat ng osa. Na sobrang kapaki-pakinabang kapag nangangaso ng osa. Nagbago na ang sitwasyon para sa ating pangunahing tauhan. Mga kaibigan, pag-uwi mula sa Pangangaso, nakita niya ang poste ng ilaw kung saan niya nakita si Sabrina sa Bagyo ilang linggo na ang nakalipas. Kaya't napagpasyahan niyang bisitahin ang mga lugar kung saan sila nagpalipis ng mga unang araw ng Apocalypse. Pumunta siya sa lumang restaurant, naalala si Donald, ang kanyang kaibigang mannequin. Dumaan sa lugar kung saan sumabog ang eroplano sa harap niya noong unang araw ng Apocalypse. At pagkatapos ay napagpasyahan niyang pumunta sa zoo para tingnan kung ano na ang kalagayan ng kanyang kaibigang tigre. Tinawag niya si Dummy, may hawak na buong binti ng osa bilang alay. Hanggang marinig niya ang malakas na pag-ungol, at kahit may sugat ang kanyang binti. Nagsimula siyang tumakbo papunta sa tunog. Pagdating niya doon, nakita niya ang kanyang kaibigan na inaatake ng grupo ng mga lobo. Hinawakan niya ang kanyang shotgun, at agad napansin ng mga lobo ang kanyang presensya. Pero bago sila makagawa ng anuman, pinutok niya ang baril, nasugatan at natakot ang mga lobo. Lumingon siya kay Dummy, sinasabing ayos na, pero napagtanto niyang huli na siya. Seryosong nasugatan ang kanyang kaibigan, mahina na lang ang ungol. Hinawakan siya ni Howard, sinusubukang pakalmayan ang nanginginig na hayop. Bumalik ang mga alaala ng kanilang pagsasama. Mabuting nilalang si Dummy. Humingi ng paumanhin ang pangunahing tauhan sa hindi pagdating sa tamang oras. Tumingin ang tigre sa kanya, na parang naiintindihan ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Howard na hindi na siya makakaramdam ng sakit.
Tapos itinutok niya ang shotgun sa ulo ng kanyang kaibigan, sinasabing mamimiss niya siya, at maghihiganti siya. Naiintindihan ng tigre na dumating na ang kanyang katapusan. May luha sa pisngi ni Howard sa sandaling pinutok niya ang baril. At doon nagtapos ang buhay ni Dummy, ang tigre. Mga kaibigan, malupit ang kalikasan. Nagpatuloy ang kwento, at natagpuan namin si Howard sa bathtub kasama si Sabrina. Napansin niya na parang may pinagdadaanan siya, at tinanong kung may nangyari ba. Sinabi niya na wala, pero papalamig na araw-araw, at ang mundo sa labas ay lalong nagiging mapanganib. Tinatanong niya kung maaari ba siyang manatili sa bahay sa mga susunod na araw. Hindi naman niya siya kinukulong. Nag-aalala lang siya. Sinabi niya na wala namang problema, lalo na't marami siyang trabaho sa kanilang greenhouse. Kaya sa romantikong kapaligiran, nagsimula na naman silang maging malambing. Pero tulad ng kasabihan, mga kaibigan, ang kaligayahan ng isang pangunahing tauhan ay panandalian lamang at kailangan niyang muling mangaso. Ngayon siya isang Ultra Chad Sigma, hindi lang nakasuot ng kasuotan mula sa balat ng osa para itago ang kanyang amoy. Pero natutunan na rin niyang hawakan ang shotgun. At ang military knife ng maayos. Naging makinarya na siya sa pagpatay. Pero tulad niya, ang mga lobo ay nangangaso rin ng osa para mabuhay. Nakita namin ang grupo ng mga lobo na hinahabol ang grupo ng mga osa. Isang lobo ang tumalon sa napalilibutang osa. Ang matalim nitong mga pangil handa nang punitin ang hayop sa isang nakamamatay na atake. Marunong din mabuhay ang mga lobo. Tapos narinig nila ang isang bagay. May naiwan bang osa? Hinabol ng lobo ang posibleng madaling biktima. Pero ito pala'y bitag. Nagsisisigaw ang hayop ng sakit pero huli na. Nandyan na sa harap niya si Howard, ang ultimate Chad. Itinatas ang kanyang kutsilyo at tinapos ang buhay ng hayop sa isang bigwas. Muli, isa pang hayop. Tinawag ni Sabrina si Howard pero hindi niya napansin agad hanggang sa pangalawang beses. At natauhan siya. Sinabi niya na masyado siyang absent kamakailan at tinanong siya kung ano ang problema para matulungan siya. Sinabi niya na hindi naman seryoso at pinatulog ulit siya. Hindi alam ni Sabrina kung ano ang sasabihin kay Howard na bumalik agad sa kanyang trance. Nasa isip niya sa mga oras na ito ay ang mga lobo. Kailangan niyang tanggalin ang banta sa kanyang pamilya. Ang grupo ng 4 na lobo ay nabawasan na sa 3 matapos ang huling enkwentro nila ng pangunahing tauhan. Naghiwa-hiwalay sila ng makarinig ng kakaibang tunog at si Howard ay nasa malapit. Isang lobo ang lumapit sa isang palumpong na may kakaibang amoy. Naaamoy nito ang kakaibang ngunit pamilyar na amoy mula dito. Biglang lumabas ang isa pang lobo mula sa loob ng palumpong. O tila ganoon. Tumakbo ang maliit na lobo papalapit dito. Pero bago ito mapagtanto, isang baril ang isinaksak sa bibig nito. Ang baril na lumalabas mula sa palumpong. Isang putok sa punto blanca ang sumabog sa ulo ng kawawang hayop. Narinig ng natitirang 2 lobo ang lahat at agad na nakita siya. Ang ating pangunahing tauhan, si Howard, ang Ultra, Master, Sigma, Chad, Red Pill. Direktang tumitig ang 2 natitirang lobo sa kanya. At ang nakita niya ay isang mamamatay na ekspresyon. Isa ng puro galit. Araw 170 ng Apocalypse. 10 araw na lang natitira sa laro. Pero parang hindi ito iniintindi ng ating pangunahing tauhan. Sa katunayan, ang nasa isip niya sa mga oras na ito ay ang mga lobo. Nakatatak sa kanyang isip ang mamamatay na titig na iyon at siya'y makakahanap lang ng kapayapaan muli. Kapag nalaman niyang nawala na ang natitirang 2 lobo, tinawag siya ni Sabrina na nagsasabing ngayong araw. Magkakaroon sila ng steamed fish at roast meat. Naniniwala siya na gumaling na siya sa pagluluto at inihanda itong espesyal na tanghalian para sa kanya. Pero wala siyang pakialam. Sinabi niyang kukuha lang siya ng tuyong karne at aalis ng ilang araw na ikinagalit ni Sabrina. Sinabi niya na sa mga nakaraang araw, laging maaga siyang umaalis at huli na bumabalik. Tinanong kung ano ang nagpapabisi sa kanya na hindi na sila makakain ng sabay. Sinabi ni Howard na may mga bagay na kailangan niyang tapusin para maging maayos ang lahat at dumaan siya. Walang ipinakitang emosyon tulad ng isang Sigma. Nagmamakaawa siya na may luha sa kanyang mga mata na kahit sabihin man lang sa kanya kung ano ang mali. Iniisip niya na kung sasabihin niya sa kanya tungkol sa mga lobo, sa kanyang mapagmataas na kalikasan, tiyak na gusto niyang gumawa ng aksyon tungkol dito. Kaya sinabi na lang niya na wala itong seryoso, na nag-iwan kay Sabrina na may pusong nadorog. Araw 173. Nagising si Sabrina sa tunog ng martilyo, na pagtanto niya na ang mga bintana ng kanyang silid ay lubos na pinako. Ang bida ay nasa labas, pinapako ang lahat. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa lumalamig na ang panahon at nais niyang patibayin ang mga bintana.
Sinabi niya sa kanya na hindi niya hiningi ang kanyang tulong. Agad siyang pinutol nito, sinasabing wala siya sa mood para sa mga biro. Iginiit niya na seryoso siya. Nagkikilos siya ng kakaiba, hindi sinasabi sa kanya ang anumang bagay. Parang bumalik sila sa dati nilang kalagayan noong simula pa lang. Inaangkin niya na nagkakamali siya, pero nagpupumilit siya. Sinabi niya na nagmadali sila sa isang relasyon at tinanong kung inisip ba niya ito bilang isang one-night stand. Ikinakaila niya ito, sinasabi na lahat ng ginagawa niya ay para protektahan ang bahay na ito. Pagkatapos, sumabog siya at sinabihan siya na sa wakas ay sabihin kung ano ang nangyayari. Kung talagang nais niyang protektahan ang bahay na ito, kailangan niyang ipakita ang kaunting respeto man lang. Ang bida ay walang imat sa loob ng ilang sandali hanggang sa sumabog din siya. Sinabi niya na nagkasundo silang manatili siya sa bahay habang naghahanap siya ng pagkain at hindi niya matutulungan siya sa ginagawa niya. Sa wakas, sinabi niya na sasabihin niya ang lahat kapag tapos na siya. Si Sabrina ay nadismaya, tumalikod at lumakad palayo. Ang bida, tulad ng isang tunay na walang emosyon na Sigma, ay binaliwala ang lahat ng nangyari at iniisip na naubusan siya ng mga pako at kailangan pumunta sa tindahan ng hardware para kumuha ng marami pa. Ang tanging iniisip niya ay ang dalawang lobo at kung paano siya napahiya ng mga ito. Patuloy na damadami ang nyebe, at malapit na ring maputol ang kanilang mga bakas. Bumaba rin ang temperatura sa halos -30 degrees, at patuloy itong lumalala. Kailangan niyang magpahinga muna sa mga pangangaso. Ang tunay niyang alalahanin ngayon ay kung paano mapapanatiling mainit sila. Kailangan niyang harapin ang problema sa mga lobo kapag huminto na ang nyebe. Pagdating sa tindahan ng mga kasangkapan, napansin niya na mukhang maayos ito at malamang na makikita niya ang lahat ng kailangan niya doon. Nagsimula siyang maghanap ng mga bagay na kailangan niya hanggang sa napansin niya ang isang libro. Nang tingnan niya, nakita niya na ito ay isang manual ng pag-aayos ng diesel generator. Aba, sino ba naman ang mag-aakalang makita ito dito? Kaagad, nagsimula siyang maghalungkat sa libro at napagtanto niyang kaya niyang ayusin ang generator na naiwan sa kanilang lumang kanlungan gamit ito. Ngunit habang iniisip niya ito, biglang bumukas ang telebisyon ng tindahan at nagpakita ng maraming static sa screen. Nabigla ang bida, at pagkatapos ay lumitaw siya, ang administrator ng Artificial Intelligence Simulation. Tinitingnan niya ito, ngunit sa unay hindi siya agad nakakaalam. Ilang sandali lamang ay naalala niyang nabubuhay siya sa isang panaginip. Nakalimutan na niya ito. Sinabi ng AI na dumating siya upang ipaalam na magtatapos na ang simulation sa loob ng isang linggo, at kailangan na niyang magsimulang maghanda para sa susunod. Nabigla si Howard dahil hindi niya naisip na babalik siya sa kanyang dating buhay. Nag-shift ang eksena kay Sabrina na nagsusulat ng isang liham para kay Howard. Sinabi sa liham na kailangan nila ng oras na magkalayo, na pupunta siya sa ibang lugar, at huwag siyang sundan. Pagbalik sa bida, sa telebisyon kung saan nagpakita ang AI, sinira niya ito at nagsimulang mag-ipon ng lahat ng kailangan niya, handa na siyang umalis nang biglang may narinig siyang mga tunog. Nakita ni Howard ang mga lobo na sinundan ang kanyang bakas papunta sa lugar na iyon. Hindi siya natatakot at sinabing naiintindihan niya ang galit ng mga lobo. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang kanilang pamilya. Sinubukan niyang tumakbo papunta sa kanyang armas, ngunit mas mabilis ang mga lobo at hindi siya pinapahintulutang gawin iyon. Namangha siya sa talino ng mga hayop pagkatapos ay napansin niyang bukas ang pinto ng labasan sa kanyang kaliwa. Nakita niyang ito ang kanyang tanging pagkakataon at tumakbo palabas ng tindahan habang hinahabol ng mga lobo. Ang kanyang kotse ay ilang metro lamang ang layo. Tumakbo siya patungo rito, ngunit ang kanyang binti na matagal nang sumasakit mula nang mahulog siya sa ilog ay muling sumakit at siya'y humina. Ito lang ang kailangan ng mga lobo upang tumalon sa kanya at ihulog siya sa nyebe. Ang mas malaking lobo ay malakas na kumagit sa kanyang ulo, habang ang mas maliit na lobo ay kumagit sa kanyang binti. Si Howard, na nararamdaman ng matinding sakit, agad na nagsimulang kalasin ang kanyang deerskin coat, nagtagumpay na pakawalan ang kanyang sarili mula sa kagat ng mas malaking lobo. Sinamantala niya ang pagkakataon upang suntukin ang mas maliit na lobo na kumakagat sa kanyang binti. Mabilis, hinugot niya ang kanyang kutsilyo at tinaga ang hayop. Samantala, ang mas malaking lobo, uhaw sa dugo, ay lumapit upang kagatin siya sa likod, isang malakas na kagat na nagtanggal ng isang bahagi ng kanyang likod. Tinaga ni Howard ang mata ng lobo, ngunit nabasag ang kanyang kutsilyo sa strike na ito. Ngayon, mas lalong lumala ang kanyang sitwasyon. Ang lobo ay muling lumusab ng may hayok na galit, ngunit nagawa niyang pigilan ito gamit ang kanyang mga binti at itinapon ito. Itinapon niya ang hayop bago pa ito makagat ang kanyang mukha.
Pagkatapos, lumapit siya sa nilalang na may sirang kutsilyo, nagbigay ng suntok sa kabilang mata ng lobo, na naglabas ng nakakatakot na sigaw ng sakit habang inaatake ni Howard ang kanyang mukha gamit ang mga kuko nito. Pagkatapos, itinaas ng bida ang hawakan ng kanyang kutsilyo at pinalo ang ulo ng lobo ng buong lakas. Ang labanan ay labis na marahas kaya patuloy niyang pinapalo ang hayop sa walang kontrol na galit, hanggang sa isang huling suntok ay nag-dislocate ng kanyang balikat, at pinakawalan niya ang hawakan ng kanyang kutsilyo sa nyebe, na nag-iiwan sa hayop na tila patay na. Hinailan niya ang kanyang bag upang makalayo mula doon ng mabilis hanggat maaari, ngunit sa likuran niya, nakita natin na hindi pa tapos ang laban. Nakikita natin ang isang flashback ni Howard na tinatanong ang artificial intelligence kung magpapatuloy pa ang mundo na ito matapos siyang bumalik sa kanyang realidad, tinatanong kung mabubuhay si Sabrina ng mag-isa doon. Sinabi niya na hindi niya kayang iwan siya at nais manatili doon. Pagbalik sa kasalukuyan, nakita natin ang lobo na sugatan ngunit uhaw pa rin sa paghihiganti, ginagamit ang natitirang lakas upang kagatin ang kamay ng ating bida, na tahimik lamang nakatingin sa hayop. Sinabi niya na humahanga siya sa determinasyon nito ngunit hindi niya kayang ibigay ang paghihiganti na nais nito. Hinailan niya ang kanyang braso mula sa bibig ng hayop na nagkapunit ng kanyang balat. Nagawa niyang buksan ang kotse at itapon ang bag na may kagamitan sa pag-aayos ng generator sa loob, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding sakit. Hindi lang isa, kundi parehas na lobo ang kumakagat sa kanyang mga binti. Aba, parang immortal ang mga nilalang na ito. Sinabi ni Howard sa kanyang sarili na hindi siya maaaring mamatay, hindi ngayon, kaya binuksan niya ang trunk kung saan nahulog ang isang baril. Ito ay sandata ni Sabrina. Walang oras para mag-isip, binalingan niya ang mga hayop na lumalamon sa kanyang binti at pinaputukan, na naging dahilan upang bumitaw sila at tumakbo palayo. Mabilis niyang isinara ang pinto ng kotse, kaya hindi na siya maaaring atakihin ng mga lobo. Ang buong katawan niya ay nanginig mula sa adrenaline ng laban. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang ayusin ang generator kahit ano pa ang mangyari. Sa ganitong paraan, may malaking tsansa na mabubuhay si Sabrina kapag umalis na siya roon. Sinubukan niyang paandarin ang kotse ngunit walang nangyari. Sinubukan niyang muli, ngunit wala pa rin. Mukhang nagyelo ang tangke ng langis dahil sa lamig na -30 degrees. Kailangan niyang painitin ang kotse para gumana muli, ngunit wala na siyang oras. Siya ay napakahina na. Sa labas, patuloy na nag-aabang ang mga lobo. Wala nang lakas si Howard upang magpatuloy. Nawawala na ang kanyang malay. Pagkatapos, nagising siya. Ligtas siya at nasa tabi niya si Sabrina. Sinabi niya na natagpuan niya itong walang malay sa sirang kotse at dinala siya pabalik gamit ang kanyang kotse. Akala niya'y patay na siya, at sinabi ni Sabrina na ganoon din ang akala niya nang makita ito. Tinanong niya kung may nakita siya malapit sa kanya nang matagpuan siya, at sinabi ni Sabrina na may dala siyang bag na dinala niya pabalik sa bahay. Nang maalala niya ang bag, agad siyang bumangon at sinabi kay Sabrina na sa tulong nito, maaari niyang ayusin ang generator. Sinabi ni Sabrina na siya'y sugatan pa rin at kailangan pang magpahinga, ngunit sinabi niya na kailangan niyang gawin ito. Ito na ang huling gawain sa kanyang listahan. Pumayag na lamang si Sabrina, tanggap na hindi talaga siya pinakikinggan ng bida, at tahimik na lamang ito. Nagpatuloy ang kwento, at nakita natin si Howard sa garahe na inaayos ang generator, at may kuryente na. Halos mapaluha ang bida nang makita niyang sulit lahat ng kanyang pagsisikap. Sumigaw siya kay Sabrina, tinatanong kung nakita niya ito, at mula sa loob, tinawag siyang tanga, masaya sa kanyang nagawa. Bumalik si Howard sa bahay at may nakita siya. Ang kotse. Ginamit ni Sabrina para dalhin siya pabalik. Nakita niya na na-deploy ang airbag at ang harap ng kotse ay dented, plus may dugo sa bumper. Sa mas malapit na pagsusuri, nakakita siya ng ngipin ng lobo na nakatusok sa isa sa mga gulong, at naging malinaw kung ano ang nangyari, di ba guys? Napaubos na ng bida ang HP ng mga lobo, at dumating si Sabrina para kunin ang kills. Matapos isipin ang eksena na malamang nangyari, sinubukan ni Howard bumangon ngunit nag-blackout siya. Lumabo ang kanyang paningin at halos mawala ng malay. Malalim ang mga sugat na tinamo niya mula sa laban sa mga lobo. Mamamatay siya kung hindi agad gamutin ng doktor. Patuloy sa kanyang investigasyon, inisip niya na ang dent sa bumper ng kotse ay malamang sanhi ng pagbangga sa puno. At sa flashback, nakita nating literal na dinurog ni Sabrina ang huling lobo sa poste. Napakatapang talaga ang babaeng iyon. Kaya sa wakas, kinilala ng bida ang mga ginawa ng kanyang kasama. Pagbalik sa mansion, nakita niyang may dalawang balat ng lobo na nakasabit para matuyo. Si Sabrina ay nagpuputol ng karne sa kusina nang dumating si Howard at niyakap siya mula sa likuran. Nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya.
Tinanong ni Sabrina kung kailan siya naging ganito kasentimental, hindi ba't siya ang Sigma Red Pill. Sinabi niyang huwag masyadong maging petty, at humingi ng tawad. Simpleng tinanong ni Sabrina kung nakatikim na siya ng karne ng lobo. Sinabi niyang hindi pa, kaya sinabi niyang tikman nila ngayon. Sinabi ni Howard na magluto siya ng marami dahil marami silang gagawin sa kama mamaya. Gusto niya ito. Araw 178. 2 araw na lang bago matapos ang apocalypse. Lubos na nagyelo ang lungsod, literal. Ngunit sa unang pagkakataon sa maraming araw, sumikat ang araw. Nakita ito ni Sabrina mula sa bintana ng silid tulugan. At sinabi kay Howard na nakahiga pa rin. Hindi siya tumugon, kaya tinanong siya kung anong nangyari sa kanya. At talagang pagod na ang lalaki, mga tao. Tinanong niya kung may sipon siya at pumunta para kumuha ng gamot para sa kanya. Tinawag siya ng pangunahing tauhan sa napakahinang boses. At sinabing huwag mag-alala dahil hindi ito sipon. Naging tense si Sabrina ngunit sinubukang magbiro na lang, sinasabing nagbibiro lang siya at magiging maayos din siya. Binanggit niya na dumaan siya sa napakahirap na mga sitwasyon. Tulad ng paglilipat ng bahay sa bagyo, pangangaso sa snowstorm, at pag-aayos ng generator. Dahil sa kanya, mayroon silang kuryente muli. Sinabi niyang absurdong hindi kinikilala ang isang tulad niya bilang boss. At kung nasa kumpanya pa sila, papangalanan niya itong Best Employee of the Quarter. Pagkatapos sinabi ni Howard, "Salamat, aking boss at mahal na asawa." Sinabi ni Sabrina na hindi pa siya pumapayag magpakasal, at sinabi niyang inumin na ang gamot ng sabay-sabay. Nahihirapan ang pangunahing tauhan na abutin ang baso, ngunit lumabo ang kanyang paningin. Nabagsak muli ang kanyang paningin. Tinanong ni Sabrina kung ayos lang siya, ngunit nahulog ang baso sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso. Nagising si Howard sa magandang tanawin sa harapan niya. Si Sabrina ay naka-underwear lamang, naghihintay na magising siya. Sinabi niyang nahuli niya ang trick niya. Nagpapanggap lang siyang may sakit para mag-alala siya. Sinasabing sa pagkakataong ito, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ipagpapatuloy niya ito, hindi siya makakatiyak. Tinanong niya kung hindi ba niya gustong isara ang mga mata, mga bata. Subukan ang bagong posisyon. Agad na pinatay ng pangunahing tauhan ang mood at sinabihang bumangon dahil kailangan nilang mag-usap. Gulat si Sabrina dahil hindi siya makapaniwalang ayaw niya itong gawin. Tinanong niya kung anong klaseng lalaki siya, at sumigaw, sinusubukang patayuin siya. Umiyak siya, napagtantong hindi gumagana ang kanyang mga pagsisikap na pagandahin siya. Sinabi niyang wala siyang oras para sabihin ito, ngunit alam niyang mamamatay na siya. Sinabi niyang ang gas ay tatagal ng mga 3 buwan, at kapag naubos na ito, dapat siyang pumunta sa hilaga dahil may malaking reserba doon. Sinabi niyang tungkol sa mga binhi ng gulay na dapat itanim, na inilabelan niya lahat ng mga ito ng tamang pangalan. Tinanong niya kung marunong siyang mag-operate ng diesel generator at sinabi na kapag lumipat siya, dapat pumili siya ng bahay na may proteksyon laban sa lamig. Hindi lang dahil sa kagandahan nito. Araw 180 ng apocalypse. Sa wakas, narating na natin ang huling araw, mga kaibigan. Nakita natin ang pangunahing tauhan na gastusan, mahina, sugatan, sa wheelchair na nakatingin sa tanawin mula sa balkonahe ng mansion kasama si Sabrina. Sinabi ni Sabrina na mas mainit ngayon kaysa kahapon at malapit nang bumalik ang temperatura sa itaas ng 0. Sinabi niyang kapag natunaw na ang nyebe, pupunta siya sa hilaga para maghanap ng iba pang mga survivor. Tinanong ni Howard si Sabrina kung minahal siya nito. Tiningnan siya ni Sabrina na parang alam niyang masasaktan siya nang sasabihin niya, at sinabi niyang hindi. Ngumiti si Howard dahil ibig sabihin nito maaari na siyang umalis ng walang alalahanin. Sinabi niya sa sarili na oras nang magising mula sa panaginip na ito, at pagkatapos isinara niya ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Patuloy na nagsasalita si Sabrina, sinasabing siya'y isang taong puno ng sarili, at hindi iniisip ang damdamin ng iba. Bakit siya mamahalin? Sinabi niyang wala siyang mabuting katangian, na kapag malungkot siya, hindi siya nagsasabi ng anumang maganda para pasayahin siya. Na ginagawa niya lahat ng mag-isa. Bigla na lang siyang bumigay at nagsimulang umiyak sa kanyang katawan, tinatawag siyang tanga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na marinig ni Howard. Wala na ang kanyang kamalayan doon. Sa wakas ay bumalik na mula sa post-apocalyptic na mundo si Howard. Ang artificial intelligence ay naghihintay sa kanya sa kabilang panig ng portal at binati siya sa pagtatapos ng hamon. Dahan-dahan bumalik si Howard sa kanyang sarili at nagtanong kung ano ang nangyari. Pakiramdam niya ay nakaranas siya ng maraming karanasan. Oo, ang bida ay bumalik na naman sa pagiging kalog mula sa simula ng kwento.
Sabi ng AI na normal lang na hindi niya maalala ng eksakto ang mga nangyari doon dahil sinisira ng sistema ang kanyang alaala para hindi niya malito ang totoong buhay sa isang panaginip. Pero sa loob ng isang buwan, unti-unti niyang maaalala ang buong panaginip. At kapag nagbalik ang kapayapaan sa kanyang puso, magiging mas madali para sa kanya na tanggapin ang panaginip bilang isang bagay na talagang nangyari. Sabi ni Howard na may naaalala siya. Sinabi niya sa kanyang sarili ng milyong beses na hindi niya makakalimutan ang isang mahalagang bagay. At kapag iniisip niya ito, agad siyang nalulungkot at umiiyak. Tinanong niya kung magpapatuloy bang umiral ang mundo ng panaginip. Sabi ng AI na laro lang iyon, tapos na iyon ngayon. Kahit gaano karaming alaala ang mayroon siya, kailangan niyang tandaan na iyon ay isang panaginip lamang. Wala nang iba pa, at na may totoong buhay siyang dapat ipamuhay. Sumang-ayon siya at sinabi na ang pagtanong na ito ang tanging bagay mula sa panaginip na naaalala niya. Lahat ay naging malabo sa kanyang alaala. Pagkatapos ay sinabi ng robot na oras na para kalkulahin ang mga puntos at itinutok nito ang kanyang wand o kung ano man iyon patungo sa portal kung saan nakita natin ang huling mga puntos ng laro. Ang antas ng kahirapan, nakakagulat, ay 0. Ang grado para sa ating bida ay B, at ang mga kredito na nakuha ay 50. Man, halos mamatay ang tao sa isang 0 difficulty na laro. Isipin mo kung paano ito mula ngayon. Tinanong ni Howard kung ano ang mga pamantayan ng pagtatasa para makakuha siya ng B. Kaya ipinaliwanag ng robot na ang magpapasya sa kanyang huling puntos ay ang tsansa ng kaligtasan ng taong naiwan sa mundo. Halimbawa, kung siya lang ang nag-iisang nakaligtas, makakakuha siya ng D. Ang pagpatay sa mga hayop na nagbabanta sa kanilang buhay at ang kakayahang makalikha ng kuryente ay mga bagay na nagpapataas ng tsansa ng kaligtasan ng kanyang kasamahan. Kaya nakatanggap siya ng mas mataas na puntos. Pero kung nakakuha siya ng lahat ng kinakailangang kagamitan, masaganang pagkain, at nakapagpatayo ng istasyon ng komunikasyon na magagamit nila para makahanap ng iba pang nakaligtas, o kahit na nag-tame ng mga ligaw na hayop para sa kanilang kapakinabangan, makakakuha siya ng S-grade. Sabi ni Howard na siya ay isang karaniwang tao lamang, hindi isang Bear Grylls ng propesyonal na kaligtasan. Pero ipinaliwanag ng robot sa kanya na ang esensya ng anumang laro ay makakuha ng mga kapanapanabot na karanasan na hindi maaaring makuha sa totoong buhay, at na ang hamon ng kaligtasan sa apokalipsis na nilaro niya ay isang level 0 na hamon para sa mga bagong manlalaro, tulad ng isang tutorial, at na ang totoong hamon ng laro ay ilalabas sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ay itinuturo niya ang isang portal na may label na Frankenstein Invasion, kung saan mayroong isang napakakilabot na alien at isang countdown. Sinabi niya na ang parehong pamantayan ay nalalapat sa lahat ng hamon, at ang layunin ng laro na ito ay pataasin ang pakiramdam ng hustisya ng manlalaro sa mga totoong buhay na senaryo. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay isang koponan na may iisang kapalaran. Sinabi ni Howard na kailangan niyang pag-isipan kung ipagpapatuloy pa niya ang larong ito o hindi, dahil mula sa malabong mga alaala na mayroon siya ngayon, pakiramdam niya ay napakasama, at napakaubos ng lakas. Kaya ang robot, napakabilis, ay nagsabi na hindi laging masama. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ilang talagang masasayang araw, lalo na kapag nasa kama siya. At pagkatapos ay ipinakita niya ang mga eksena ni Howard at ni Sabrina na nakahubad sa akto ng pag-ibig. Nagulat siya sa sandaling iyon, hindi maintindihan ang kahit ano, at nagsimulang sumigaw sa robot na mali ito, dapat niyang igalang ang kanyang privacy, at iba pa. Pero sinabi lang ng robot na mag-relax siya dahil siya ay isang emotionless na artificial intelligence. Hindi niya maaapektuhan ang manlalaro. Tinanong niya kung maaaring magkaroon ng mga alaala si Sabrina sa totoong buhay, at sinabi ng robot na hindi. Ano man ang nangyayari sa virtual na mundo, si Sabrina ay nananatili sa virtual na mundo, pero sa sandaling ito, nakita natin si Sabrina, ang totoong Sabrina mula sa totoong mundo, nagising na may luha sa kanyang mga mata. At sa gayon ay natapos na ang unang arc ng kwentong ito, mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo. Ang pangalan ng manhwa na ito ay Dreamland Adventure. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like sa video at mag-subscribe sa channel.